So mga tol, bukas na po magaganap ang bigating laban sa pagitan ni Dmitry Bivol versus Artur Beterbiev, kung saan nakataya po dyan ang undisputed light heavyweight world championship. Sa kakatapos nga lang po kanina ng kanilang weigh-in, tumimbang si Artur Beterbiev ng 174.9 pounds habang tumimbang naman si Dmitry Bivol ng 174.1 pounds. Dahil kapwa nila nakuha ang weight limit sa 175 pounds, tuloy na po ang laban na yan bukas. Malalaman na po natin mga tol bukas kung sino ang tunay na hari sa light heavyweight division. Sa kabilang banda naman mga tol, mamaya na po magaganap ang championship sa Japan. Yan po ang laban sa pagitan ni IBF Light Flyweight World Champion South African si Binati Nonsinga versus Japanese Masamichi Yabuki. Sa naganap naman po na weigh-in kahapon mga tol, tumimbang si Nonsinga ng 107.3 pounds habang tumimbang naman ang challenger na si Yabuki ng 107.1 pounds. So dumayo nga po itong champion sa baluarte ng hapon mga tol. Manunood naman sa laban na yan ang Pinoy contender sa IBF na si Pilipino Christian Araneta upang panoorin ang laban ng dalawa. Kung sino kasi ang mananalo sa dalawa na yan mga tol, si Christian Araneta ang sunod na makakalaban. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga tol, si Christian Araneta po talaga ang mandatory nitong si Nonsinga. Subalit dahil nagtamo ng injury si Araneta mga tol, hindi siya pwedeng lumaban dito kay Nonsinga. Kaya ang Japanese na si Yabuki muna ang napiling kalaban nitong si Nonsinga. Bukod dyan mga tol, may 3 Pinoy din po ang mapapalaban sa undercard na yan. Yan po ay sina Roldan Aldea. Haharapin po niya ang unbeaten Japanese fighter na si Igo. Si Alvin Kamiki naman mga tol, haharapin naman po niya ang Japanese unbeaten fighter na si Ryo Mandukuro. At si Denmark Kibido, haharapin naman po niya ang Japanese fighter na si Hayate Hanada. Sa iba pang balita mga tol, mukhang nagbabalak ng magretiro ang former pound for pound na si Vasily Lomachenko. Ayon yan sa post ni Mike Coppinger ng ESPN. So kaya pala hindi na tinanggap ni Lomachenko mga tol ang laban dito kay Tank Davis dahil nagbabalak na pala itong magretiro. Si Lomachenko nga po dapat ang makakalaban itong si Tank Davis mga tol, pero umatras itong si Loma at sinabing wala daw siya sa mood na lumaban ngayong taon na ito. Pero mukhang tuluyan na pong nawala sa mood si Lomachenko mga tol dahil sa balitang magre-retiro na siya sa boxing. Samantala, minaliit naman po ni Timothy Bradley ang makakalaban ni Tank Davis ngayong December 14 na si Lamont Rhodes Jr. na nanggaling sa super featherweight division. Aakyat ng lightweight para labanan si Tank Davis. Wika ni Bradley mga tol, mahinang boxer daw itong makakalaban ni Tank Davis. Maging si Tank Davis, sinabihan ni Bradley mga tol na total fraud. Imbis daw po kasi nalabanan ni Tank Davis itong number 3 contender sa WBA lightweight na si Edwin De Los Santos, mas pinili daw ni Tank Davis itong soft guy o malambot na kalaban na si Lamont Rhodes Jr. Birada pa ni Bradley mga tol, natatakot daw ba si Tank Davis dito kay Edwin De Los Santos na isang knockout puncher at nagpahirap noong kay Shakur Stevenson, kaya iniiwasan daw ba niya ito? So anong masasabi nyo dyan mga tol?